Morning po mga minamahal ko naming mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi rin po sa ating mga pastors, mga kamanggagawa, mga lingkod ng Diyos. God bless you po sa inyong lahat sa gabing ito. Tatalakayin po natin sa gabing ito itong isang napaka-interesting na topic dito sa Revelation muli. Kasi trending ngayon itong Revelation eh. Makikita nyo ito sa YouTube, sa Facebook, puro Revelation. Pero kailangan i-balance po natin ang lahat ng aral po. Kailangan na hindi extreme at eksakto lang po. Sa gabing ito, una sa lahat, humihingi po ako ng konting dispensa dahil yung ating na-share ko na posibleng ma-share natin ngayon yung two beasts, the two lamb beasts of Revelation 13, medyo uunahin po muna natin itong pitong mangkok kasi naayon nito sa nangyayari ngayon no, sa paligid natin. Malapit ang ibuhos ng Diyos ang mga mangkok ng galit ng Diyos at makikita natin dito ang kung hanggang saan ang aabuti ng church sa mga salot na ito, mga kapatid. Kasi meron talagang Great Tribulation. At ang Great Tribulation, alam natin lahat, na hindi naaabutan ng church yung Great Tribulation. Pero, yung matitiis na tribulation, nakahula po yan sa Mateo 24, at ganun din po sa ibang aklat, no? Na may dadanasing revelation ng church. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, in this world, you shall have tribulation. But be of good cheer, sabi niya. For I have overcome the world. I have overcome the world. Sabi niya sa church, sa mundong ito, dadanas kayo ng tribulation. Kaya hindi pwedeng walang tribulation. Alam mo yung mga tribulation ng Kristiyano? Mga pagsubok. Hindi naman great tribulation. Men, kaya nga ito kailangan maunawaan po natin to. Kaya ang tatalakay natin ngayon, itong pitong mangkok ng galit ng Diyos. The seven last plagues of the wrath of God na ibubuhos ng Diyos sa lupang ito bago maghari ang Panginoon sa kanyang tinatawag na millennial kingdom. Kaya ngayon mga kapatid, babasahin po natin itong Revelation chapter, dito muna tayo sa chapter 15, itong verse 1 lang po. Bago tayo dumako sa chapter 16, sa 7 plagues. Verse 1. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues. For in them is filled up the wrath of God. Kaya dito po nagpakita ang pitong anghel sa langit, sabi rito, upang ibuhos nila ang pitong mangkok ng galit ng Diyos sa lupa. O pitong huling salot. Babasahin ko po, chapter 16, narito po ang pitong mangkok. Makikita natin dito ang mga mangyayari sa hinaharap. Napakahalaga po nitong prophecy ito. Dahil nakikita na natin, nagsisimula na po ang mga tribulation, yung mga giyera, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, yan po ay nagaganap na. Verse 1, chapter 16, book of Revelation, beginning verse 1. And I heard a great voice out of the temple, saying to the 7 angels, go your ways and pour out the vial of the wrath of God upon the earth. And the first went and poured out his vial, sabi nito, upon the earth. And there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, 666, and upon them which worship his image. Ang linaw ko dito,
At ibinuhos ng unang anghel ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon po ng grievous sore. Kaya ang iba-ibang sakit na po, ito po ay talagang binubuhos ng Diyos. Tulad ng COVID-19, nagkaroon dati ng COVID-19, talagang buong mundo, naranasan po natin yung salot na yun. No? Ibig sabihin na daanan po ng lahat ng mga Kristiyano yan. Kaya kung gaano kabigat ito. Pero itong nasa mangkok dito, mga kapatid, walang sinabi ang COVID-19. Grievous sore po ito. Grievous sore. Maaaring ang mga tao mapatatagtad ng mga parang mga pigsa, mga sakit sa balat na napakahapdi, napakasakit. Grievous. Kaya sabi rito, yun ang unang salot na ibubuhos ng Lord. At alam nating lahat, hindi pa po ito naganap. Yun ang sigurado. Amen. Magaganap pa lang ito sa hinaharap. Ayon sa banal na kasulatan, may oras na ibubuhos ng Lord ang 7 mangkok na ito at malapit na. Tuloy ko po. And the second angel, ito po yung second angel, poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man. And every living thing, living soul died in the sea. Sabi nito, binuhos ng ikalawang anghel ang kanyang mangkok na puno ng galit ng Diyos sa lupa. Binuhos siya sa lupa. Anong sabi nito? Upon the sea. Binuhos siya sa tubig ng dagat. At ang dagat ay naging dugo ng isang tao. Parang dugo ng tao. And every living thing died in the sea. Kaya namatay daw lahat ng mga tao roon. Palagay ko pati mga isda. Mamamatay lahat ang nasa tubig pag naging dugo ang dagat. Pangalawa lang po yan. Pangatlo, and the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. At ang pangatlo, ibinuhos ng Diyos ang kanyang mangkok sa ilog at sa lahat ng bukal ng tubig, fountains of waters. At sila'y naging mga dugo, sabi ng Biblia. Kaya isang araw, talagang nakakatakot talagang mangyari ito. Makikita nila lahat ng pinagkukunan ng tubig, magiging dugo. Pati itong Angat Dam, ano ba yung mga dam-dam dyan sa no? Lahat ng pinagkukunan ng Nawasa, magiging dugo, sabi ng Lord. Isang araw, bubuksan mo yung faucet mo, bubuksan mo yung mga gripo, ang lalabas dugo. Kaya nga maraming masisyak na tao talagang magsisigawan sa takot. Sipin mo, ang gripo ang tumutulo dugo. Mangyayari po yan sa pangatlong, sabi rito sa pangatlong salot, sa pangatlong mangkok na ibubuhos ng Diyos sa lupang ito. Kaya nga, mga kapatid, ito alam nating lahat, hindi pa naganap ito. Amen. Kaya, ito pa po ang pang-apat. Tingnan natin ang pang-apat. Okay, pang-apat. May sinabi rito eh. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art, and was, and shall be, because thou hast judged thus. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. Tingnan niyo po, itong nakakatakot eh. Bibigyan sila ng Diyos ng tubig, may inom na dugo. Sabi nito, no? Alam mo yung nangyari sa Egypt yan, no? Sa Egypt, sa panahon ng 10 salot. Tuloy ko po. Verse 8. 7. And I heard out of the altars say, Even so, Lord God Almighty. Sabi rito, True and righteous are thy judgments. Kaya nga yung pagbubuhos ng Lord ng salot na yan, mga kapatid, sabi ng Biblia, righteous lang daw po yun. Just yun.
sapagkat lahat sila nag-reject sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo, tayong tumanggap sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos at kay Kristo, mapalad po tayo. Dahil hindi kayo kasama sa mga salot na ito. Ito po ay ibibigay lang ng Lord sa mga taong nag-reject o nagtakwil sa salita ng Diyos at kay Kristo. Kaya mga kapatid, sabi rito, bibigyan sila ng Lord ng salot na ito. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo damay dito. Sabi rito, alalahanin niyo po yung nangyari sa Israel, habang naging tubig ang naging dugo ang mga ilog, lahat ng bukal ng tubig naging dugo, pero ang Israel merong tubig sa Goshen, mga kapatid. Yung mga stock nilang tubig, hindi po naging dugo. Kaya hindi damay ang mga Kristiyano. Ibig sabihin ng Lord, pag may salot na binubuhos ang Lord, hindi tayo damay. Lahat kayong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, lahat kayong tumanggap na kay Jesus Christ, sabi ng Biblia, hindi kayo kasama sa salot. Sabi ng Lord sa Exodus, lalampas sa inyo ang salot. Pag nakita ko ang dugo ni Kristo na nakawisik sa inyo, dahil sa inyong pananampalataya, lalampas sa inyo ang salot. Okay, tuloy ko po. Sa pang-apat na salot, and the fourth angel poured out his vial upon the sun. Ito na po, sa araw naman, ibinuhos itong ikaapat na mangkok ng anghel, and power was given unto him to scorch men with fire. Ang linaw po ito, ang araw daw, doon binuhos ng angel ang kanyang mangkok, kaya ang araw, sumikat ng mainit at sinunog ang maraming tao. And men were scorched with great heat. Sa sobrang init, ang mga tao talagang grabe ang init. And blasphemed the name of God. Kaya nagsalita sila ng masama sa Diyos. Nilapastangan nila ang Lord. Ang sabi rito, which has power over these plagues. Kaya nga, nagsalita sila ng masama sa Diyos. Imbis na magsisi, mga kapatid, imbis na magpakumbaba, sila po'y kumalaban sa Diyos. Nagsalita ng masama sa Panginoon. Kaya, nakikita natin ngayon, tuwing summer, mga kapatid, ang araw, painit ng painit. Ngayon, March na po, mag-April na. April na ba ngayon, Brother Mal? April? March 29. March 29, no? Malapit ang April. Pinakamainit ang April. Kaya ngayon, nangungurenta na po ang temperatura. Po? Kaya nga, mga kapatid, ito po ay posibleng maabutan ng chance hanggang dito sa 4. Itong 4 na ito. Kasi doon po sa Egypt, kung makikita mo ang type and shadow, isi-share ko po itong mystery ito sa inyo. Mahalaga na malaman natin, lalo na yung mga nangangaral, ang type and shadow ng Bible. Sabi ng Ecclesiastes, chapter 1, verse 9 to 10, babasahin ko po sa inyo, sabi rito, that which has been is that which shall be. Tingnan ko nga po para mabasa natin, no? Yun daw nangyari nung nakaraan, yun din ang mangyayari sa hinaharap. Maganda pong revelation ito, mga kapatid. Ito po. Okay, Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Tingnan natin ang sinabi ng Panginoon dito. The thing that has been, it is that which shall be. Ang bagay na nangyari na nung nakaraan, nung una, ito ang mangyayari pa sa hinaharap. Sabi rito, no? Tuloy ko po. And that which is done, ang linaw, is that which shall be done.
Kaya maliwanag mo, yung nangyari talaga nung una, yun ang mangyayari pa rin sa hinaharap. And there is no new thing under the sun. There is no new thing under the sun. Wala raw bago sa ilalim ng araw. Yan ang tinatawag sa Bible na, yan ang sikreto. Type and shadow. Sabi nga ni Paul, ito'y parang type and shadows lang, sabi ni Paul. Alam niyo, ang type and shadow, maliwanag, tulad ng Israel. Ang Israel, naglakbay sa ilang. Ang Israel ay type ng church ngayon. Yan ang tinitipo natin, type ng church. Naglakbay ang Israel sa ilang, sa disyerto, naglakbay din ang church ngayon sa sanlibutan ito. Nakikipaglaban ang Israel sa mga kalaban, ganun din ang church. Nakikipaglaban din tayo minsan sa mga pagsubok. Di ba mga kapatid? Yun ang ibig sabihin ng type and shadow. Pag naunawaan niyo po ang revelation ito ng Lord, mai-interpret niyo ang Bible. Madali nang maunawaan yung mga mysteries. Tulad halimbawa ng 10 salot. Ito, tingnan, makikita mo rito, may connect natin ito sa 7 plagues, no? Yung mga mangkok, 7 galit ng Diyos na mga salot ay bubuo sa lupa. Ang Israel nang nasa Goshen, isang probinsya sa Egypt, doon na inipon ng Panginoon ang lahat ng Israelita at dumami sila doon, naging milyon sila doon. Mga kapatid, nagpadala ang Panginoon ng 10 salot sa Egypt para palayain lang ni Pharaoh itong mga anak ng Diyos. Makikita natin dito, nang maging dugo ang tubig doon sa Egypt, nandun pa ang Israel sa Goshen. Hindi pa sila nag-Exodus. Wala pa yung tinatawag na Great Escape, Exodus. Hindi pa sila lumabas ng Egypt. Yun ang type and shadow. Naging tubig ang mga tubig, naging dugo ang tubig, pero ang Israel nandun pa rin sa Goshen. Yun nga lang, hindi sila damay doon sa salot. Meron silang inumin, meron silang tubig. Yung tubig nila, hindi ginawang dugo ng Diyos. Yun lang tubig ng mga Egyptians. Nung magpadala ang Diyos ng mga, alam niyo na, iba-ibang langaw, kuto, salot, mga sakit sa balat, nandun pa rin ang Israel sa Egypt. Hindi pa lumabas. Ang paglabas kasi, ang Exodus, yun ang simbolo ng rapture. Yung pagtakas na tinatawag. Sinalita ng Panginoong Jesucristo yan sa book of Matthew, chapter 24, sabi ng Panginoon, sa inyong pagtakas, ang linaw, ang pagtakas yung rapture, pag kinuha na ng Lord ang church, o yung paglabas sa sanlibutan ito para umiwas sa Antichrist, para pumunta sa pinaka-Goshen ng iglesia, yun ang pagtakas. Pagkakahiwalay sa sanlibutan para hindi mausig na po ng Antikristo, sapagkat ang Antichrist, pag pinag-aralan natin sa susunod na meeting yung 2 beasts sa Revelation 13, makikita nyo ron. Sabi rito, ang beast na may 10 sungay, sabi rito, he shall make war with the saints and shall overcome them. Kaya nga makikidigma ang Antichrist sa church. Magkakaroon ng discrimination. Hindi kayo pwede sumakay ng eroplano, walang passport kung walang tatak na 666. Hindi kayo pwedeng mamili kung walang tatak na 666. Hindi kayo makakadaan sa mga checkpoints kung wala kayong tatak na 666. The mark of the beast. Kaya kung titingnan nyo po, talagang grabe. Anong gagawin ng Kristiyano? Dito sinabi ni Jesus Christ sa Mateo 24, sabi ni Jesus, babasahin ko, para lahat ng mga kapatid nating mga pastors, mga kamanggagawa, alam natin ang ating gagawin. Ito po ang revelation ng Lord. Sabi ni Jesus, mula dito sa verse 13, 14, 15. When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place,
Whoso readeth, close parenthesis, whoso readeth, let him understand. Bakit nakasulat ito parenthetically, mga kapatid? Bakit? Binibigyang alaga ng Lord ito. Sabi niya, lahat ng bumabasa nito, unawain niyong mabuti. Sabi ni Jesus. Whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Sabi ni Jesus, bakit sinabi ni Lord ito? Ito sa pagdating ng tribulation period. Lahat kayong nasa Judea, tumakas kayo sa kabundukan. Hindi na Ang Judea ay syudad. Mga kapatid, ibig sabihin ng Lord, pagdating ng Antichrist, kasi ang kalahati ng 7 years tribulation, ayon sa Biblia, mga kapatid, maaabutan ng church yung 7 years peace covenant ng Antichrist. Ito po ay maunawa nating lubos pag tinalaki natin ang Daniel 70 weeks. Gagamit tayo ng illustration board dito para maipakita natin itong Daniel 70 weeks. Yung kalahati ng 7, pag sinabing 70 weeks, hindi po ito literal na linggo. Pag sinabing 70 weeks, ibig sabihin, week of years. Ang isang week, mag-equivalent to 7 years. Week of years. Sa Bible po, pag 1 week, equivalent to 7 years. Katulad halimbawa ni Rachel. Nang maglingkod si Jacob kay Laban, naman ang tawag diyan, sumuyo, para mapangasawa si Rachel, pero dinaya siya ni Laban. Sabi ni Laban, maglingkod ka sa akin ng 1 week. Maglingkod ka ng 1 week, ibibigay ko sa iyo si Rachel. Yung 1 week, nagsilbi si Jacob ng 7 years. Kaya yung 1 week, week of years yan. Yun ang termino ng Bible. Ngayon mga kapatid, nang matapos siya ang 7 years, ang binigay ni Laban yung panganay. Itong si Leah. Kaya nga nagtampo si Jacob, si Jacob nagalit Sabi niya, tinaya mo ko. Wala kang salita. Ang pinag-usapan natin, si Rachel, pero binigay mo yung panganay. Hindi naman yun ang aking minamahal, sabi siguro, no? Ang sabi ni Laban, pasensya ka na, Jacob, sabi niya. Pagpasensyahan mo ako sapagkat kultura namin yan. Kailangan unang ibigay yung panganay. Pero, huwag kang mag-alala, sabi niya. Ibibigay ko rin sa iyo si Rachel. Kaya lang, maglingkod ka pa sa akin ng 1 week. Sabi pa niya, 1 linggo pa. 1 week pa. Mga kapatid, ibig sabihin, ang 1 week, 7 years pa. Kaya nga si Jacob naglingkod ng 14 years sa 2 anak ni Laban, yung kanyang biyanan. Kaya pag sinabing Daniel 70 weeks, i-multiply mo yun ng 7 years. 70 times 7 o 490 years. Iko-compute po natin yan, makikita nyo, na ang church, aabutin niya ang kalagitnaan ng 7 years tribulation period. Dahil sa panahong yan, yung 1 week ng peace covenant ng Antichrist, nasa Daniel 9 gagawa ang Antichrist ng tinatawag na peace covenant sa buong mundo. Makikialam na ang beast. I-reveal natin ang beast next meeting, pero ang beast, itong Antichrist, magpapanggap siyang banal. Yung kalahati ng 7 years tribulation o 7 years peace covenant, sa unang 3 taon at kalahati, magpapanggap siyang banal. Advocate ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Naintindihan niyo, ano po? Mga kapatid, sabi ng Daniel 10, sasakupin niya ang mundong ito sa pamamagitan ng kapayapaan. Grabe, tingnan niyo po. Ibig sabihin, deception. Ang kanyang sandata ay pandaraya. Dahil ang mundo puno ng gyera, nagkigyera ang Russia at ang Ukraine, nagkigyera ang Iran at Israel, US, nagkigyera ngayon ang Pakistan at
at itong Afghanistan, nagigiyera ngayon ang Thailand at ang Cambodia. Napakaraming digmaan po ngayon, mga kapatid. Kaya kapag puro giyera na, ang tao, namumulubi ang mga gobyerno sa giyera. Bumabagsak ang ekonomiya. Kaya doon magpapanggap ang Antichrist o beast ng pandaraya. Sasabihin niya, makikialam na yan, gagawa na ako ng peace covenant. Lahat kayo pumirma. Wala ng digmaan, wala ng giyera. Ako nang maghahari ng kapayapaan. Lahat uunlad dahil wala ng giyera. Maraming pipirma ayon sa Biblia. Mamaya babasahin natin sa 7 plagues. Kikilos ang spirito ni Satanas at ng Antichrist. Dadayain niya ang mga hari sa lupa upang makiisa sa Antikristo. Pipirma sila sa peace covenant. Tulad ng sinabi ni Jesus. Sabi niya, naparito ako sa ngalan ng aking ama, pero hindi niyo ako tinanggap. John 5:43. Ngunit darating ang panahon, darating ang Antichrist, dala niya ang kanyang pangalan, at siya'y inyong tatanggapin. Madadaya niya kayo. Yun ang prophecy ni Jesus. Yun ang magaganap eksakto. Ang Antichrist magpapanggap na nagdadala ng kapayapaan, advocate of peace. Pero ang totoo, deception yan para masakop niya ang buong mundo. And by peace shall destroy many. Sabi ng Daniel, by peace. Ang sandata niya, kapayapaan. Darating yan para mandaya. Yung 3 taon at kalahati at yung panghuling 3 taon at kalahati, dito nalilitaw ang kanyang ang tunay niyang kulay. Yung kanyang spirito, ang spirito ni Satanas na nasa kanya, papatay na po siya riyan. Diyan nalulusob ang Antichrist sa Israel para patayin ang bansang Israel at imasaker. Kaya mga kapatid, marami na siyang bansang madadamay dyan. Marami na siyang may sasamang bansa. Kaya nga yung pang-anim na anghel at ibinuhos ng anghel ang kanyang, o yung ikalimang anghel, sabi sa Revelation 16, ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa kaharian ng Antichrist, ng beast. Tingnan niyo po, itugma natin dito sa ating topic, Revelation 16. Panglimang mangkok na tayo. And the 5th angel poured out his vial upon the seat of the beast, sabi rito, and his kingdom was full of, sabi nito, darkness. And they gnawed their tongues for pain and blasphemed the name of God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa kaharian ng Antichrist. Dahil ang Antichrist magpapanggap na Diyos. Kakalabanin niya lahat ng tinatawag na Diyos. Kakalabanin niya ang Diyos ng mga Hindus, mga Muslim, at mga Kristiyano. Kakalabanin niyang lahat yan. Ipaalis niyang lahat yan. At idedeklara niya na siya na ang Diyos para magpasamba sa maraming tao sa mundo. At ayon sa Bible, lahat ng may tatak na 666 sa noo at kanang kamay, dahil ang Diablo magtatatak siya ng 666. Sa pilitan, sabi niya, pinatatakan niya sa noo ang mga tao at ang lahat ng tao sa kamay at noo. At pag may tatak ka na ng 666, wala na pong kaligtasan yon. Wala na po. Membership na sa impyerno yon. Wala na. Ibig sabihin, kay Satanas na yon. Kaya sabi rito, ito, hindi na abutan ng church ito, mga kapatid. Yung nagahari na ang Antichrist. Ang maabutan ng church, yung nagpapanggap pa siyang banal. Nagpapapirma ng peace covenant. Mga kapatid, kaya nga ang church, tatakas sa kabundukan. Sabi ni Jesus, lahat kayong nasa syudad, tumakas kayo sa kabundukan. Magkakaroon ng Lord ng Goshen,
na lahat ng mga Kristiyano iipunin niya. Kaya nga lagi ko sinishare sa mga pastors na kaibigan ko, sabi ko, paghandaan natin tong last days na ito. Kasi isang araw magpapahayag na ang Antichrist. Noong pang 1986, ginawa na nila yung kanilang 16 articles. 16 articles, nabasa ko yung mga artikulo nila. Sabi nila, hindi pwedeng sumakay ng eroplano kung walang tatak nila. Hindi pwedeng pumasok sa eskwelahan o hospital kung walang tatak ng Antichrist. 666, Mark of the Beast. Kaya, iniredy na po nila yan. Kaya mga kapatid, nabasa ko yung ikinalat na yan ng mga, ang nagkalat niya nung araw yung mga pinaserap silang napakaraming kopya, mga, alam niyo, mga Seventh-day Adventist, nakita ko, dyan sila, mahusay silang mangalap po ng mga ganyang information. Kaya nakita ko talagang gagawin talaga ng Antichrist yun. Yun ang nakahula sa Bible. Kaya dito sa mga salot na ito po, posibleng ang church hanggang dito po sa pang-apat na mangkok. Maaring ito po yung pag-init ng araw, mga kapatid. Ngayon mainit na ang araw pero iinit pa yan. Hindi pa po yan. Hanggang dito siguro sa itong Kingdom of the Beast, naghahari na siya rito. Ito na yung ikatlong last 3.5 years ng 7 years. Wala na ang church dito. Magra-rapture na. Yan mapapatunayan natin yan sa Daniel 70 weeks. Pagkatapos ng ating topic, sa dalawang beast ng Revelation 13, yung dalawang halimaw, dalawang Antichrist, mga kapatid, pwedeng isunod natin yung Daniel 70 weeks para makita natin ang iba't ibang sequence of events, no? Iba-iba mga kapatid, tribulation period, rapture, millennial reign of Christ, final burning, judgment, new heaven and new earth. Makikita niyo po yung pagkakasunod-sunod. Napakaganda ang topic na ito. Kaya dito mga kapatid, ito ang panglima. Pang-anim, ito po, pang-anim na mangkok, dadako na tayo sa Euphrates River. Trending ngayon ito sa internet. Kaya gusto kong napapanahon po itong araw na ito. Dito sa Revelation chapter 16, mula dito sa itong sixth angel, verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up. At ang tubig ng Euphrates, ilog ng Euphrates, natuyo, that the way of the kings of the east might be prepared, upang ihanda ang dadaanan ng mga hari ng silangan. Po, ang kapatid, ito talagang nakaka-alarma ito. Sabi rito, at inipan ng ika-anim na anghel ang kanyang, ibinuhos ng ika-anim na anghel ang kanyang mangkok. Sabi rito, at ang ilog ng Euphrates ay natuyo. Alam niyo ng Euphrates River, napakalaki niyan. Di po ba? Yan ang ilog na dumaan sa kaharian ni Nebuchadnezzar. Kaya nga napakatatag ng kanyang kaharian, walang makapasok na kaaway dahil sa laki at lalim ng Euphrates River. Isa sa pinakamalaking river yan, Euphrates. Pero sabi ng Bible, yung malaking ilog na yan ay matutuyo. Pag binuhos ng ika-anim na anghel ang kanyang mangkok, bakit patutuyuin ng Panginoong Diyos ang Euphrates? Upang makadaan, diyan dadaan ang army ng Antichrist mula sa silangan, mula sa east. Magmamarcher yan ang 200 million military soldiers para lumusob sa Israel, para kumampi at tumulong sa Antichrist. Magiging army sila ng Antichrist at ni Gog and Magog, mga kapatid, 200 million soldiers.
magmamarcha, dadaan ng Euphrates River. Napaka totoo nito mga kapatid. Nakikita natin, ang Euphrates River, alam nating lahat na natutuyo na. Amen. Naging trending ito na ang Euphrates natutuyo. Ibig sabihin, sabi nila, natupad na kaya itong 6 na salot? Parang binuhos na ng anghel ang kanyang mangkok? Hindi pa po. Nagsisimula pa lang po. Kasi pag binuhos ng sixth angel ang kanyang mangkok na puno ng galit ng Diyos, ang Euphrates River, mga kapatid, talagang matutuyo. Dried up talaga. Matutuyo. Makikita mo magkakabitak-bitak yung lupa. At tingnan nyo po, hindi ba kasama ng Russia ang China, kaalyado, North Korea? Diyan magmumula ang army ng Antichrist, kasama ng China, North Korea, Pakistan, India, at iba pang mga bansa sa Asia. 200 million soldiers. Mababasa niyo po yan sa Revelation chapter 9. Makikita niyo yan. Pag kinompute niyo po yung arming dadaan dyan, mga kapatid, 200 million talaga. At ito'y kinompirmahan pa rin ng prophecy ni Enoch. May prophecy si Enoch, sabi niya, nakita ko ang 200 million, yung 200 million soldiers, nakita ni Enoch. Na vision niya ang mangyayari sa hinaharap. Isipin mo yung dami ng army ng Antichrist. Kaya nga sa Ezekiel 38, 39, mga kapatid, nag-rebuke ang kumbaga sinaway ng Amerika at Great Britain, itong si Gog. Sabi niya, nang palusob na siya sa Israel para i-massacre o i-annihilate ang Israel, mga kapatid, sabi ng probably America at UK, na parito ka ba, Gog, para lusubin ang Israel at samsamin, kunin ang kanyang kayamanan? Sasaway niya, re-rebuke niya, babatikusin nila. Pero walang nakahusulat doon na natutulong ang Amerika at Great Britain o yung mga kaalyado nila na tulad ng France, UK, NATO, hindi nakahula na sila'y tutulong at para gerahin ng malaking puwersa ng Russia. Digo. Kasi si Gog may isasamang 5 bansang Muslim sa Middle East. Na malinaw yun. Iran. Kaya nga ang Iran, ang pagbagsak ng Iran ngayon, tatayo pong muli yan. Ayon sa Panginoon, nakahula sa Jeremiah, kinastigo lang ng Lord ang Iran ngayon. Pero sabi ng Lord, itatayo ko siyang muli pagkatapos ng kanyang captivity. At itatayo ko ang aking trono sa Iran, sabi ng Lord. Kaya magbabounce back muli yan. Tatayo muli ang ekonomiya ng Iran at makakadevelop muli siya ng mga armas niya. Dahil sa last days, meron pa siyang gagampan ng papel. Isa siya sa army ni Gog. Kasama ni Gog yan, nalulusob sa Israel para patayin ang Israel. Kapatid. Kaya nga, tatayo pa po yan. Pero ang Lord, ginawa niya itong judgment na ito sa Iran para itong mga Kristiyanong pinapatay ni Khamenei o ni Ayatollah, dating presidente ng supreme leader ng Iran, dahil minamasaker ang ating mga kapatiran dyan, kasi napakaraming Kristiyano na sa Iran. Mahigit 1 milyon na po ang nako-convert sa Christianity sa mga Muslim ng Iranian. Hindi lang sila makabuelo dahil pinagbabawal ng kanilang supreme leader na si Khamenei ang pagsamba kay Jesus Christ. Pinapapatay niya. Hindi lang 30,000 ang pinatay niya. Libo-libo po ang pinatay ni Khamenei. Napakabagsik na hari. Kaya nga ang Diyos, binagsak ang kanyang salot sa kanya, ang kanyang judgment, nakahula yan sa Jeremiah. Ibabagsak niya ang Elam, ang Persia, ang Iran. Ngunit, sabi ng Lord, pagkatapos niyang ibagsak, itatayo niyang muli. At itatatag ko ang aking trono sa Iran, sabi ng Lord. Yung trono raw ng Diyos,
itatayo niya sa Iran. Ibig sabihin ng trono, kapag sumasamba tayo sa Lord, inaawit natin yung Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King, our King. Di ba? Inaawit na, Jesus, we enthrone you. Di po ba? Pag sinasamba niyo ang Diyos, itinatatag mo yung kanyang trono sa church. Amen. Kaya nga, mga kapatid, magiging malaya na ang mga worshiper ng Lord sa Iran. Ang mga mahigit 1 milyong Kristiyano sa Iran, wala nang papatay sa kanila. Bibigyan ng Diyos ng kapayapaan niya para makapagsamba sila. Kaya nga sabi ng Lord, itatatag ko ang aking trono. Praise the Lord. Napakagandang prophecy. Kasi marami rin anak ang Lord sa Iran. Naniniwala ako, buong mundo naman. Kasi alam niyo ang Iran po, napaka-historical talaga ng bansang yan. Yan ang Persia. Naging world empire sa buong mundo. Hindi biro-biro ang Iran. Naging world empire po yan. Naghari sa buong mundo ang Iran nung araw. Panahon ni King Cyrus. Ay mga kapatid, maliwanag po itong propesiyang ito. Balik tayo sa mangkok, 7 mangkok. Kaya sabi nito, ibinuhos ng Diyos ang ika-6 na mangkok doon sa ilog ng Euphrates at natuyo ang ilog. Kaya nga pansinin niyo po, paglusob ng Russia sa Israel, sigurado kasama ang China, North Korea, lahat ng kaalyado nila. At ang sabi ng Biblia, halos United Nations ang lulusob sa Israel. United Nations. Magkakaisang maraming bansa sa mundo. Ayon sa Panginoon, Zechariah chapter 14, titipunin ko lahat ng bansa sa buong mundo, sabi ng Lord, laban sa Jerusalem to battle. Kaya nga, mangyayari ito sa last days. Paano mangyayari yon? Itong gagawin ni Satanas. Sabi niya, pagbuhos niya sa ika-6 na mangkok, and I saw 3 unclean spirits like frogs came out of the mouth of the dragon. Sino ang dragon? Si Satan. Ang dragon ay si Satanas. And out of the mouth of the beast, ang Antichrist. And out of the mouth of the false prophet, itong second beast. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Jesus said, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Armageddon. Ito na po, ang ika-6 na mangkok. Sabi ng Biblia, para makalusob dyan ang 2 million soldiers, 2 million na sundalo ng Antichrist. Dadayain ni Satan, ng evil spirits ni Satan, ang mga hari sa mundo. Mapoposes sila ng spirito ni Satan na nagmula sa bibig ng dragon ni Satan, ng beast, at ng false prophet. 3 masasamang spirito o iikot sa buong mundo, pahintulutan ng Diyos para lahat ng hari maposes at kakampi sa Antichrist. Ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan sa halimaw at silang lahat ay lulusob sa Israel sama-sama, United Nations. Ang sabi ng Bible, titipunin ko ang mga nasyon laban sa Israel. Ang mga Israelita papatayin, sabi ng Lord. At ang iba'y bibihagin. Ang mga babae hahalayin. Ang mga bahay wawasakin. Sabi ng Panginoon, doon matatalo ang bansang Israel. Doon lamang magagapi ang Israel. Ngayon hindi pa po. Walang makakatalo sa Israel ngayon. Hindi pa panahon.
Pero may time po, may appointed time ang Lord na ipalulusob siya sa Antichrist sa last days para i-massacre. 2/3 ang mamamatay sa Israel sa Armageddon na yan, gerang final battle na yan. At ang matitirang buhay, 1/3 lang, at sila ang babalikan ni Jesus Christ sa third coming para iligtas kasama niya ang church na na-rapture, bababang muli sa lupa para gerayin ng Antichrist, patayin, ilipat sa impyerno, at pagkatapos maghari ang church sa mundong ito at si Kristo ng 1,000 years. Yan po ang third coming of Christ o Armageddon. No? Mga kapatid, alam niyo ang ibig sabihin ng Armageddon? The battle in the valley of Megiddo. Diyan kinuha ang salitang Armageddon. Mga kapatid, ang pinakahuling digmaan ni Satan laban sa Diyos. At matatalo si Satan sa loob lang ng isang araw, magagapi lahat ng sundalo niya. Lahat po, ahatulan ng Lord sa kanyang kapangyarihan. Kasama ang church na makikidigma. Sa oras na yan, hindi na kayo pangkaraniwang tao. May mga power na kayo. Spoken word power na kayo, mga kapatid. Kaya maliligtas ang mga remnant ng Israel. Yung 1/3. Aabutang buhay ng Panginoon para maghari muli at magparami sa mundo, sa Israel. Kaya mga kapatid, ito ang tanong. Ang Euphrates ngayon, alam nating lahat na natutuyo na. Sabi ng United Nations, ang Euphrates River, 70% tuyo na. Ang natitirang tubig na lang ng Euphrates, nakita ko sa picture, talagang konti na lang yung tubig. 30% na lang. At ang sabi ng UN, tinatansya nila na sa loob ng sa taong 2040, tuyo na ang river ng Euphrates. Lupa na, tuyo na. Pwede nang i-bulldozer. Ang 2040 mula ngayon, 14 years lang, 2026 ngayon, 14 years na lang. 2040 na. Isipin niyo mga kapatid, kasi itong paglusob ng army ng Antichrist na 2 million soldiers, magaganap yan pag natuyo ang ilog ng Euphrates upang ihanda ang army ng Antichrist. Mga kapatid, napakalinaw. Kaya nga, ang paglusob na yan, ang pagkatuyo ng Euphrates, isang hudyat din po yan, isang sign yan na malapit na talaga ang rapture. Malapit ang pagbabalik ng Panginoong Yesus at malapit ang paghahari niya sa mundong ito sa millennial reign. Mga kapatid, kaya nga, isipin mo ang 14 years, ano ang magagawa mo sa 14 years? Kasi pagdaan ng army ng Antichrist, Armageddon yun eh. Wala na ang church. Nag-rapture na po nun. Bago ang Armageddon, Great Tribulation, magra-rapture muna. Hindi natin naaabutin ang Armageddon, mga kapatid. Ang ibig sabihin, mas lalapit pa ang rapture doon sa 14 years. Kung talagang 14 years nga, no? Kaya mga kapatid, ito po ay nakakaalarma talaga. Kaya kailangan lahat ng pastors, lahat ng mga Kristiyano, mag-share na ng gospel. Kailangan ng lahat ng Kristiyano talagang magising na. Kaya nga sabi ko sa church ng Panginoon, kailangan ituloy natin yung buwan-buwan na krusada natin, yung crusade buwan-buwan, kakayanin natin. Tuloy natin. Kasi para mas marami po ang maligtas. Kasi napakahalaga ng crusade, no? Yung nakarang crusade sa Nueva Ecija, alam niyo ba ang ibinunga nun? 3 barangay. 3 barangay na humihingi ng gawain ng Panginoon. Ngayon may Bible study na, tuloy-tuloy na, uma-attend na yung mga bunga ng crusade, regularly pang mga kapatid, uma-attend na po sila. Kaya ang Lord, magliligtas talaga ang Lord kung lahat tayo kikilos. Malapit na. Ito ang kailangan ng lahat ng lingkod ng Diyos sa panahon ngayon, magtulong-tulong. Kasi ang kaaway natin, hindi ang mga sekta, ang kalaban natin, ang Antichrist. Yan ang makikidigma sa church. Lahat ng kapatid natin ngayon, alam natin iba-iba ang aral, no? Pero
meron lang talagang biniyayaan na binigyan ng Lord ng revelation, sabi naman ng Lord, magpunuan kayo. Kaya sinishare natin to para lahat ng hindi pa nakakaalam ng revelation, mga mystery ito, maunawaan din nila at ma-share din nila sa kanilang mga tupa. Yun ang layunin, para lahat tayo abutin ang kapuspusan ni Kristo sa kaalaman, sa kapangyarihan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, aabutin natin ang power ni Kristo. The more revelation you get, the more word you get, the more powerful you become. Lagi ko sinasabi. The more revelation you get, the more word you get, the more Jesus Christ you become. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nito. Kaya inihiling ko na patuloy po kayong sumubaybay sa pag-aaral nito. Marami tayong makikita. Isishare ko sa inyo lahat ng type and shadow sa Biblia. Napakaraming type and shadows. Sabi ng Biblia, lahat ng nangyari nung una ay mangyayaring muli sa hinaharap. There is no new thing under the sun. Sabi ng Ecclesiastes, there is no new thing. Lahat ng naganap ng Old Testament, magaganap uli Old Testament. New Testament. Kaya nga alam na natin, kapag alam mo ang prophecy, kaya nga panatag tayo. Kahit may gera, kahit anong mangyari, bakit tayo panatag? Hindi tayo nangangamba. Bakit? Dahil alam natin ang prophecy. Alam natin itong gerang ito pansamantala lang. Pero hindi pa ang wakas. Amen. Kaya nga mga kapatid, ito ang sinasabi ng Bible, ang ika-6 na mangkok, itong Euphrates River, tanda yan, na talagang kailangan na nating pumilos, malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, ito po ang sabi ng Biblia. Kasi ang pitong mangkok, ang ibuhos ng anghel ang ikapitong mangkok, ito na yung Great Tribulation talaga. Lumindol ng napakalakas. Pang-pitong mangkok, panghuling salot. Dito papatay ng Diyos. Napakaraming taong mamamatay sa salot dito. Pagpapadala ang Panginoon ng malakas na lindol, hindi pa naranasan ng mundo. Ito ang big one na lindol. Ang mga syudad, sabi nito, mga wawasak. Ang mga building, guguho. Walang batong nakapatong sa bato ang hindi babagsak sa lupa. Ang mga bundok ay mapaparam, sabi ng Panginoon sa Revelation 16. Mapaparam. Mawawala raw ang mga bundok, mapapatan. Ang mga isla ay lulubog. Kaya maraming isla ang lulubog. Kaya ganun kalakas ang lindol na ito. At sasabay ang apoy at granizo at bato. Uulan ng hailstone. Hailstone, mga kapatid, sa mga tao na may tatak ng 666. Meron lang siyang ititirang buhay. Tulad sa Russia, sabi ng Lord, ititira ko ang 1/6 sa Russia. Papatay niya ang maraming tao sa salot. Dito naman sa Euphrates River, magmamarcha ang army ng Antichrist. Ang kanilang papatayin, 1/3 ng population ng mundo, papatayin daw ng 200 million soldiers. Sipin mo, 200 million soldiers, papatayin ng lahat ng ayaw kumampi sa kanila. Kasi may mga kaalyado ang US na hindi talaga kakampi sa Russia. Lahat yan didigmain nila para patayin. Alam niyo bang mamamatay sa mundo? 1/3 sa mga tao sa mundo, papatayin po ng 200 million soldiers. Grabe. Ilang porsyento ba yan sa population ngayon? Ngayon ang population natin siguro may 8 billion. Kaya ang papatay ng Antichrist o ng army ng Antichrist sa silangan, siguro mga more or less, mahigit 2 billion katao. Mga kapatid, ang mamamatay. Puwera pa, ang mga army ng Antichrist mula sa Europa, mga kapatid, ang mga bansang Muslim nakakampi kay Gog, mga kapatid, million din po yan. Kaya mahigit 2 million soldiers, baka umabot pa ng 300 million soldiers. Ang East, pati ng Europa, West at North, mga kapatid. Pag nagsama-sama yan, United Nations, baka mga kapatid, yung arming lulusob sa Israel,
sisiguruhin nilang mapapatay nila ang buong Israel, mga Israelita. Pero hindi mangyayari po yan. Dahil bababa ang Panginoon sa Armageddon para iligtas ang kanyang bayan. At sa huli, tatanggapin din ng Israel si Jesus Christ. Magpapakilala siyang muli. Ako ang inyong kapatid na pinagbili nyo ng 30 pieces of silver. Ako ang inyong kapatid na pinako nyo sa krus. Mangyayari yung type and shadow ni Joseph sa Egypt. Si Joseph ay type and shadow ni Jesus Christ. Type yan ni Christ. Si Joseph ipinanganak na beloved ng kanyang ama, si Jacob. Nang siya po'y kinainggitan ng mga kapatid niya, anong nangyari? Pinagbili siya ng 20 pieces of silver sa isang Amalekite na merchant papuntang Egypt. Si Jesus Christ pinagbili ni Judas ng 30 pieces of silver. Makikita mo yung type. Pagdating doon, si Joseph sa Egypt, na Bartolina sa ilalim ng lupa ng 3 taon. Si Jesus Christ, ganun din, mga kapatid, napako sa krus at bumaba ang kanyang, siyempre, di ba, nalibing siya ng 3 araw. Lahat ay magsabing amen. Bago siya nabuhay na maguli. Type and shadow ni Joseph, si Jesus Christ. Nang makalaya si Joseph sa Bartolina sa ilalim ng lupa, pag resurrect niya, kumbaga, mga kapatid, saan siya umupo? Pinaupo siya ng hari ng Egypt sa kanyang kanang kamay. Naging kanang kamay ni Pharaoh, si Joseph. Si Jesus Christ, pagkatapos siyang ma-resurrect mula sa ilalim ng lupa, saan siya umupo? Umupo siya sa kanang kamay ng Diyos sa langit. Napakagandang type. Makikita nyo yan. Si Joseph, bandang huli, nagpakilala rin sa mga kapatid niya na takot sa kanya. Ako ang inyong kapatid na si Joseph, na pinagpala ng Diyos sa Egypt. Nanginig sa takot ang mga kapatid niya. Akala nila gagantihan sila ni Joseph. Ako ang pinagbili nyo dito sa Egypt, sa isang Amalekite. Sabi niya, huwag kayong matakot, hindi ko kayo gagantihan. Ito yung pinahintulutan ng Lord para pagdating ng famine na ito, itong tagtuyot, may susustento sa inyo ng pagkain. Sabi niya. Ay nagpakilala siya sa mga kapatid niya, pinagyayakap niya, mahal na mahal niya, umiiyak siya. Ganon din yung mga kapatid niya. Ganon din si Jesus Christ. Sa Armageddon, pagbaba ni Jesus Christ, tatangis ang Israel. Ayon sa Sekaraya, mag-iiyakan ng mga Israelita. Kanya-kanyang iyak, kanya-kanyang pagtangis. Ano ang pag-iyak nila? Para daw silang namatayan ng panganay na anak sa pag-iyak. Dahil pinapako nila si Kristo. Tinakwil nila ang tunay nilang Messiah o Savior, si Jesus Christ. At sa bandang huli, nagpakilala ang Lord, magsisisi sila, mag-iiyakan sila. Sabi ng Bible. Pero, pag nagpakilala si Jesus Christ, ako ang inyong kapatid na pinako nyo sa cross. Yayakapin sila ni Jesus. Tatanggapin na rin po sila bilang mga anak. Praise God. Yan ang tinatawag na type and shadow. Sabi ng Ecclesiastes, lahat ng nangyari nung una ay mangyayaring muli sa hinaharap. Kaya nga pag naunawaan nyo yung type and shadow na revelation ito ng Lord, mauunawaan nyo lahat ng mysteries sa banal na kasulatan. Malalaman nyo kung kailan magaganap ang rapture. Kasi marami ngayon, mga kapatid, iba-ibang palagay sa rapture. Sabi ng iba, naalala ko itong mga may nagsabi, may kaibigan akong pastor na taga Manila. Iba-ibang palagay nila sa rapture. Sabi ng ibang rapture, magaganap yan pre-tribulation. Bago tribulation. Sabi naman ng iba, hindi. Ang rapture magaganap post-tribulation. Pagkatapos ng rapture, ng tribulation, saka magra-rapture. Sabi naman ng iba, ang rapture magaganap mid-tribulation sa kalagitnaan. Wala silang uniformity of teaching.
Hindi nagkakaisa sa faith. Walang unity sa faith. Yun ang gusto ng Lord na maisaayos sa body of Christ, mga kapatid. Kaya nga kailangan maunawaan nating lubos ang Daniel 70 weeks. Dito masosolve ang mystery ito na hindi naintindihan ng maraming preacher, mga kapatid. At ito ang may paglilingkod namin, itong revelation ito ng Lord sa church, napakaganda po doon. Ito sa isa ito sa paborito kong aral. Napakalinaw. Malalaman mo yung mga sequence of events na pinlano ng Lord. Kasi lahat ng magaganap sa future, naganap na nung Old Testament. Kaya pag alam mo ang type and shadows, mauunawaan mo na ang mga mystery sa future. Amen. Ito ang tawag dito, prophecy, mga kapatid. Mahalagang maunawaan natin ang prophecy at maunawaan natin yan pag na-share kong lahat sa inyo ang mga type and shadows ng Biblia. Ang church. Ano ang type ng church? Si Esther. Si Ruth. Si Ruth ay tinubos ni Boaz. Si Boaz ang naging kinsman redeemer ni Ruth. Si Ruth, ano ba si Ruth? Hentil o Israel? Hindi po Israel. Hindi Israelita. Isa siyang Hentil. Siya isang Moabite. Pero tinubos siya ni Boaz, ang kanyang kinsman redeemer, tinubos siya at naging reyna niya sa kanyang palasyo. Si Ruth ay simbolo ng church ngayon. Si Boaz ang simbolo o type ni Jesus Christ na tumubos sa atin na kanyang church. Di ba? Namatay siya sa krus, yung kanyang dugo pinangtubos sa atin, kaya tayo po'y naging bride ni Jesus Christ. Amen. Kaya nga mga kapatid, napakagandang type. Yun ang ibig sabihin ng type and shadow. Kaya ang church, nakahula na sa Old Testament. Si Esther, si Ruth, si Sarah, na nagkaroon ng body change para manganak. Ang church magkakaroon din ng body change sa rapture. Type natin si Sarah, mga kapatid. Type ng church si Sarah. Kaya mga kapatid, yun ang ibig sabihin type and shadow. Ngayon, alam na natin kung sino tayo. Alam na natin ang ating identity. Mga kapatid, hindi katulad nung araw, meron tayong tinatawag na amnesia. Spiritual amnesia. Hindi natin alam kung sino tayo. Hindi natin alam, hindi natin maintindihan ang ating pagkakatawag. Pero ngayon, alam mo na ikaw pala ang tinatawag ni Jesus na mapapangasawa ni Kristo. Sabi ng Bible, ikaw pala ang church ni Jesus Christ. Kaya mga kapatid, napakalinaw. Maunawaan natin ang church sa pamamagitan ng Old Testament, type and shadows. Mga kapatid. Ang church pala ay type, ang church pala si Eva. Si Eva ay type ng church ngayon. Amen? Si Adan ay type ni Jesus Christ. Kaya pag naunawaan mo lahat ng type na ito, alam mo na mga kapatid ang mysteries. Napaka-linaw po nito. Kaya yun po ang ibig sabihin ng Revelation. Kaya malapit na po talaga. Ang Euphrates River natutuyo na. Pag natuyo yan, ibig sabihin, dadaan na ang army ng Antichrist. Armageddon na. Sa Armageddon, wala na ang church sa lupa, na rapture na. Kaya nga, sabi ng United Nations, 14 years na lang, 2040 na, matutuyo na ang Euphrates. Kaya mga kapatid, anong gagawin mo sa 14 years? O 10 years? Magpapalamig-lamig pa ba tayo? Kailangan na po nating talagang maglingkod sa Lord, mga kapatid. Kailangan na nating gumising. Amen. Kaya ito po ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat. Kailangan na nating magsamba sa Panginoon. Maraming Kristiyano, tamad sumamba, no? Tamad sa gawain ng Lord. Hindi na kailangan yung katamaran ngayon, mga kapatid. Na nakikita na natin yung nangyayaring giyera sa Iran at Israel. Nakikita na natin ang bilihin pataas ng pataas, mga kapatid. Ang mga Kristiyanong tapat kay Kristo, mainit sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, yun lamang po ang magiging payapa sa last days. Dahil tutulungan tayo ng Lord. Sabi, pangako ni Jesus, isa mang buhok sa inyong ulo, walang mapapahamak. Kayong nananalig at sumasampalataya kay Jesucristo. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Pagpatuloy po kayo
sa inyong pag-aaral, sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos. At lalo na yung mga baguhan natin mga kapatid na nanonood ngayon, magpatuloy po kayo sa faith. Nandito po ang tunay na kapayapaan. Nandito ang kasaganaan. Nandito ang kaligtasan na kay Jesus lahat yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, nangako siya, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwanan kailanman, sabi ni Jesus. Kasama natin siya kahit sa panahon ng tribulation period, kasama niyo si Jesus, mga kapatid. At iingatan niya bawat anak niya. Praise God. Kaya siguro okay na po ito. Next meeting, yun na nga po, matalakayin na natin itong dalawang beast sa Revelation 13. Inuna ko lang itong nakapanahon na mensaheng ito sa Euphrates. Tandayan na malapit na po ang ating pagdagit, ang ating pag-uwi. Mga kapatid, malapit ang rapture at yan ay alam na po ng lahat yan, ang pagdating ng Panginoon, pagbabalik ng Lord. God bless you. Tayong lahat po manalangin. Tago po tayo. Paalam. Ama, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Lord, kahit pa paano na-share na po ang salita mo, ang 7 mangkok ng galit ng Diyos na nakatakdang ibuhos ng Diyos sa mundong ito. Ama, nakikita namin ang kakilakilabot na bagay nito, Panginoon, na mararanasan ng sanlibutan. Kaya Ama, dalangin po namin na kahabagan mo lahat ng iyong mga anak. Tawagin mo na lahat ng iyong mga anak, Lord, upang silang lahat ay maligtas. Lord, dalangin ko po na lahat po ng aming mga krusada, lahat ng mga pangangaral ng iyong mga anak, pagpalain mo, pang marami ang maligtas. Salamat sa lahat ng tagumpay na binigay mo sa amin sa mga krusada. Salamat sa mga kaluluwa na patuloy mong inililigtas. Ganun din lahat ng mga kapatid namin nakikinig ngayon, mga baguhang kapatiran, pagpalain mo silang lahat sa kanilang pakikinig sa iyong mga salita. Salamat ko po na silang lahat ay lalo mong bigyan ng mainit at matapat na paglilingkod sa iyo at upang makaipon na sila ng kayamanang hindi nasisira. Napakaikli na lang po ng panahon. Dahil nadalayan ko po lahat ng tupa, gawin mong mabunga sa last days na ito. Ang lahat ng iyong mga lingkod, gawin mo ring mabunga, Panginoon, upang marami po kaming magawa sa imubasan. Dalayan ko mga pastors, mga ministers, aming mga kapatid, patuloy mo rin silang pagpalain at gawing matagumpay, Panginoon, kalang mga ministries. At dalayan ko po ang pagkakaisa ng lahat ng iyong mga lingkod sa buong mundo. Magkaisa na ang iyong mga lingkod, Panginoon. Sapagkat iisa lang po ang aming kaaway, ang Antichrist. Ang darating na Antikristo, nakakalaban at makikidigma sa iyong iglesia. Kaya lahat ng mga anak mo na tumanggap sa iyo bilang Panginoon, lahat ng mga anak mo, Lord, dalayan ko po na buklurin mong lahat sa pagkakaisa sa pananampalataya, Lord, at sa aming Diyos na buhay. Salamat po, pagpalain mo po ang sambayang ito na nagbukas ng pinto para sa iyong banal na gawain ito. Lord, patuloy mong ibuhos ang iyong blessing sa bahay na ito, Lord, sa financial, material, physical, higit sa spiritual. Ganon din po sa mga ito pong pamunuan at ng multimedia team. Pagpalain mo po silang lahat, ang kanilang mga pamilya, lahat ng kanilang paglilingkod. Pagpalain mo silang lahat financially, materially, physically, spiritually. Lord, patuloy mo silang itaas din sa mundong ito. Ganun din po ang programang ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng programang ito, Lord, at magpadala ka po ng maraming mga makikinig sa iyong mga salita upang silang lahat ay maligtas, Panginoon. Gamitin mo, mightily, ang programang ito upang patuloy naming maalagaan ang mga kapatid namin sa iba't ibang parte ng aming bansa, pati ng mga kapatiran namin sa iba't ibang bansa. Lord, makakain din sila ng pagkain espiritual at walang magugutom isa man sa mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus po lahat ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord Jesus. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at kita-kita tayo muli sa linggo ng gabi, alas 8.
Down the mountain, the river. Panalangin ang programang ito. Patuloy po kayong sumubaybay at sumuporta mga kapatid. God bless you. Pakishare po sa inyong mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, lahat ng kilala mga kapatid ang ating programang ito upang sila rin po ay mailapit natin sa Panginoon at mapagpala rin po. Kaya naniniwala ako sa pamamagitan lang ng pag-share at pag-invite mga kapatid, naniniwala ako marami tayong mailalapit sa Panginoon. Lahat ng ito ay para sa Lord. Tandaan niyo po, huwag natin kalilimutan muli, the more word you get, the more powerful you become. The more revelation you get, the more Jesus Christ you become. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all.